Hello mga gandararat! Alam niyo ba kung saan kami pupunta? Siyempre mag-date kami, joke! Pupunta kami ng Ipil, Zamboanga, Sibugay kasi maghanap kami ng pwesto doon. Siyempre kasama ko yung asawa ko. At ito na, pupunta na kami, kaya stay tuned! At ito na mga gandararat, may nahanap na kaming space for rent. Tapos yung space for rent na to mga gandararat, tatong block siya. Tapos sabi nung may-ari, tinanong namin 20,000 daw yung buo. Sabi ko, pwede isa lang yung amin kasi mini salon lang yung gagawin ko. Yun na, syempre sponsor lang to mga gandararat. Minsan lang to, di ba? Kaya yun, nagkaintindihan kami. Pumayag naman siya na isang block lang yung kunin ko. At yun, nilinisan na, kinabukasan na to mga gandararat. Hindi na kami umuwi pa. Nag-ano na ka lang kami doon. Doon na lang kami natulog. At saka, kinabukasan, trabaho na kaagad. Pinatanggal na yung mga, may ano kasi dito, yung mga uling kahoy, ganyan. At syempre mga gandararat, nag-umpisa na. At yung yung pang division, hindi na kami gumamit ng kahoy. Ito na lang, yung steel na lang. Kasi yung kahoy kasi mga gandararat, mahal. Tapos, maano siya, di ba, matagal magawa. Hindi katulad sa steel, madali lang. At ito na yung itsura niya mga gandararat, yung steel na yan. Tapos, yung plywood na nilagay namin dito mga gandararat, yung manipis lang, hindi naman siya, hindi makapal kasi mahal. Yung yung mura lang na, na marine na plywood na manipis. Yun ang nilagay namin. At saka, ganyan na yung mukha niya. Ganyan na yung itsura niya. At syempre, nag-umpisa na rin kaming magpintura. Ay, yung yung karpintero, pinaalis ng asawa ko kasi ang tagal niyang natapos. Yun, umuwi kami ng buog, kinuha ng asawa ko yung mga gamit, at saka siya na ang nagtapos. Kasi malinis siyang magawa kaysa sa yung karpintero, hindi kasi marunong. Kaya siya na lang ang nagtapos. Yun, para hindi na makaiwas din tayo sa sobrang laki ng gastos. At syempre mga gandararat, tapos na tayong mag-division, tumulong na rin akong magpintura. Sa sobrang laki ng katawan na yan, syempre. Kailangan ding gumagalaw-galaw yan. Para papayat. Ayan na. Yung kisame mga gandararat, hindi ko talaga yan, tinapos ko talaga yan. Sabi ko, kahit na anong oras na, gabi na yan, hindi pa ako nakapagbihis. Pero, sabi ko, tapusin ko talaga yung kisame. Kasi dito lang banda yung yung pininturahan ko, yan lang ang hindi natapos. Kaya tinapos ko talaga yan. Tingnan nyo. Tapos ang kasi, natakot ako nito. Diyos ko Lord, natakot akong umakyat. Kasi 'di ba ako nalulula ako pag nasa pero wala na akong pakialam kasi gusto kong tumulong. Ayan, yung asawa ko lang tagakuha sa baba ng ng pintura. Hindi na ako bumababa. Siya na lang mismo ang kukuha tapos bibigay sa akin kasi sobrang pagod na rin yung asawa ko kaya ako na lang ang nagtulong. Kasi kami lang dito, wala yung mga anak ko andun lang sa buog. Siyempre, kaya kami na lang ng asawa ko, tsaka si Nika, sila lang tumutulong dito. Ayan. Siya lang ang kukuha sa baba. Ayan, may bulilit pa. Naglilinis daw siya pero nagkakalat din pala. Ganito lang yung ginagawa namin yan ng asawa ko. O siya tagakuha ng pintura. At pagkatapos, ayan, ibibigay niya yan sa akin. Ayan, ganyan lang. Diba? Madali lang. Kasi pag bumaba pa ako, nahirapan kaya akong umakyat ulit. Diba? Ayan. Hindi kasi, kahit hindi ako sanay sa ganyang trabaho, pero mahilig talaga ako tulong-tulong ng paganyan. Gustong-gusto ko yan. Ayan, tingnan nyo. Walang pakialam, ang baklang yan. Basta matapos lang, okay na ako. Ganito pala yung niya sa labas, Ayan. Marami namang dumadaan dito kasi exit to sa galing sa palengke. Ayan. Sabi ng anak ko, wow, ang ganda dito, ang daming motor.
Ang daming dumadaan daw. Hindi katulad dito sa bahay na walang motor, wala kang makita. Kundi mga ano lang, mga pader. Kaya sabi niya, ang ganda dito. Ayan. At ito mga gandararat, naghakot na kami ng mga gamit namin para dalhin dito. Yan, galing sa buog to. Kasi may namili ako sa Cagayan. Yung mga hydraulic chair, yung mga, kahit ano lang mabili ko. Kaya yun, hinakot na namin, dinala namin dito. Tsaka ito, ayan, yung mga aircon. Yan, at ito na mga gandararat, Diyos ko, alam nyo ba, ang tagal naming maghanap ng maglagay ng salamin dito sa sa harapan. Yung sliding door, tsaka yung ganito ba na glass. Ang tagal naming naghanap. Mabuti na lang nakahanap kami. Kasi, di ba, December ngayon, busy, tapos maraming schedule. Tapos yung iba sobrang mahal. Ito, medyo mura sila talaga mga gandararat. Akala ko mga gandararat, madali lang yung trabaho nila. Diyos ko, nakakatakot. Alam nyo ba, ninervyos ako kasi kunting kunting galaw nila, kunting pagkakamali lang, talagang basag agad, sabi nila. Kasi hindi ko naman kasi alam na ganun. Sabi nila, kunting lang to, kunting basag lang, lahat to, talaga to, basag talaga yung salamin. Kaya sabi niya, kailangan talaga mag-ingat talaga sa trabaho. Hindi pala talaga basta-basta. Para talaga akong baliw dito mga gandararat, sabi ko. Sabi ko sa sawa ko, umalis ka dyan kasi parang baka mabasag tapos mapunta sa iyo. Ang layo-layo na nga pero takot pa rin ako, diba? Kasi hindi mo alam pag malay mo, maaksidente, mabasag yung salamin tapos yung mga bubog. Diyos ko Lord, sabi ko, wag ka dyan, wag kang lumapit. Ayan, ang layo-layo ko talaga nito, sa totoo lang yung nag-video ako. Tapos yan, nilagay nila, nagkamali pa. Yung kabila, dapat dito sa isa, yun. Tapos tinanggalan naman nila. Inikot-ikot na naman nila, Diyos ko Lord. Kaya sabi ko, naku, mag-ingat talaga kayo. Ang ingay-ingay ko dyan, hindi nyo talaga marinig kasi nag-mute ko, kasi nag-voice over ako mga gandararat. Diyos ko, kung narinig nyo lang, ang ingay-ingay ko talaga dito. Sabi ko, alam ko naman na matagal na silang nagtrabaho, ganyan yung trabaho nila. Kaso lang, syempre ako, ngayon ko lang nakita na, na ganyan pala yung ginagawa nila. Kasi yung sa bahay ng mga sliding door, yung dineliver, buo na siya, tapos wala na, diretso na nilagay. Kaya ngayon lang ako nakakita ng ganito na, ganito pala, ang hirap pala talaga. Kaya natakot ako, tapos umaalog-alog pa yung salamin. Pero alam ko naman na kaya nila kasi ganyan yung trabaho nila. Ayan. Nagdasal pa talaga ako niyan mga gandarara. Sa sobrang kaba ko talaga, promise. Tapos nagdasal ako na Lord, sana hindi naman mabasag. Pero may tiwala naman ako sa gumagawa. Kasi ilang years na pala sila nag-work ng ganito. Ayan, diba? Hindi basta-basta, Diyos ko Lord. Tiningnan ko, ang ingay-ingay ko dyan. Pero at least, naging successful naman yung ginawa nila. Inantigo jud pang no. What the hell? Ako yung hadlok. Mauna na nga sukod Ganiha, balide ito. Balide ito ganiha. Ha?
Silikon na magdala na eh. Plastar na kayo. Silikonan dayon na ah. Ay lakan pa di ay. Sa ngalan ni Madong. Hindi. Ah, katong isa. Mark. Ayate. Si Mark. Sa wakas mga gandarara, tapos na kaming magpalagay ng salamin at syempre kailangan din namin ng wirings mga gandararat para sa magawa kami ng sariling kwentador namin. Bumili kami para sa submitter. Ayan, ang laki ng gastos. So, stay tuned mga gandararat para sa part 2 natin kasi hindi pa natapos. Abangan nyo na lang yung next upload ko kung anong itsura ng salon namin. Kasi bitin muna tayo ngayon mga gandararat. Hanggang dito na lang muna sa wirings mga gandararat. Thanks for watching!